Umalis ka na! Bangag ka, Marcos! Umalis! Umalis ka na! Si Sir Prince! Umalis ka na! Marcos! Di ka kailangan! Marcos! Salot ka ng bayan! Umalis ka na! Everybody! Marcos, alis dyan! Everybody! Marcos, alis dyan! Di ka kailangan! Salot ka ng bayan! Umalis ka na dyan! Everybody! Alis dyan. Dito kain na. Yan. Nabuhay tayo. Mabuhay ang Pilipino. Laban Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang revolusyon sa EDSA. Sigaw. Revolusyon sa EDSA. Mabuhay. Ito pong ginagawa natin ay patungo na sa isang malawagang pagkikilos ng mga Pilipino para palisin ang bangag na Pangulo na hindi na natin kailangan. Si Bangag Bongbong Marcos, umalis ka na! 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 Saan natin dalhin? Sa Hawaii o sa Hawaii? Sa Hawaii! Virus, masahol pa sa COVID-19 virus si Marcos Romualdez. E naman, yung unang pinatalsik natin dito sa EDSA, ang kanyang ama, ang kanilang pamilya, sila ang nagsimula sa pagnanakaw na virus. Saan kaya si Risa Ontiveros nakawa? Sino nakawa ni Risa Ontiveros? At Rinling. Yan. Kung sino man ang nahawaan sa mga pagnanakaw ng virus, ang original dyan, si Marcos Romualdez. Kaya nga, taong bayan, nakikita natin na marami nang dumarating galing sa Mindanao, Luzon at Visayas na mga magsama sa atin bilang ng araw ni Bongbong Marcos and be part of history. Filipino, the new generation today must be part of history dahil ang EDSA po ay isang historical event that any president na mga pulpul, tanga, magnanakaw, pinapaalis sa pamamagitan ng EDSA. Ang EDSA dito yan, nagsimula sa EDSA. Diba? Kaya nga, tinawag na EDSA. At ako po'y naniniwala na siguro bukas o sa susunod na araw, susunod na natin ano ba doon? The Church, the Catholic Church, and all other religious denominations will join the Filipino people magmarcha sa EDSA dahil sila po'y nakukonsensya na. Palagi silang nagsisigaw, naguhumili sa kanilang mga faithful. Sinabi nila na ang pagnanakaw ay isang masamang ugali. Sinabi ni Cardinal Villegas na kung hindi daw tutuligsain yung mga korap na tao ay pararang hindi mo gi-practice ang iyong pagka-Kristiyano. Ngayon, nagsalita ng simbahan
we're waiting for the church to come with us, to join in our cause, because that is the moral obligation to help the Filipino people, especially the oppressed, the people who have been victims of injustice. Ngayon, bakit tayo nandito? Sila sa puso natin, sila sa sakripisyo natin, ang ating mga sarili upang gagawin ang isang makasaysayan, ang isang makapilipino, ang isang makatao, ang isang makadiyos na gawain, ang pagpatalsik sa isang huwad-huwad, walang kwinta't bangag na Pangulo. So, mga kapatid, yan ang purpose natin dito. Bakit nagtipon-tipon tayo? So, kailangan sa mga nagsusubaybay po ngayon dito music, copyright tayo sa EDSA, mga kababayan, ang hindi natin inaasahan, tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa EDSA Shrine. Kanina po aabot tayo na mahigit 3,000 at kung susumahin po ang paligid nito hanggang sa palikot, ang iba po ay naggumagamit naman ng CR ngayon sa mall, ay aabot na ng halos 4,000. Dagsa na po ang mamamayan dito sa EDSA Shrine sa likod ng rebulto o imahen ng Virgin Mary of EDSA. So mga kababayan, nakakatabang puso na iniulat ni Ka Eric na sa pamamagitan ninyo mga independent media vloggers at sa inyong mga channel, nagkakaroon ngayon ng pagdagsa ng daluyong ng mga tao at sana magtuloy-tuloy ito kasi gabi-gabi na magkakaroon ng vigil dito starting 4 p.m. But in the morning ay mayroon na pong mga nagpo-programa dito. Pambihirang pagkakataon after more than 25 years, muling nabuhay po ang diwa ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. At hindi natin inaasahan na ganito kabilis at kalakas ang pagtugon ng mamamayang Pilipino. There is no single organization na nag-organize ito, kundi voluntaryong ginawa ng mga mamamayan. We are now witnessing the unfolding of history in EDSA. At ito ang dapat alalahanin ni Mr. Marcos. Kapag binaliwala mo, nilapastangan mo, at iyong pinapagtapakan ang mga karapatan ng mamamayan, at ikaw ay napulig sa maruming laro ng mga maagang pamumulitika at ginagamit mo ang batas at kapangyarihan at mundo para abusuin ito sa personal na pangpolitikang ambisyon, makikita at makikita ng taong bayan. Kaya nagkakaroon ngayon ng pagdagsa ng mga tao sa EDSA. Si Ka Eric po ang nag-uulat na ngayon sa inyo. Hindi na to pambihirang pagkakataon lamang, kundi ito'y isang pagbangon at pagpukaw ng kasaysayan. We are now witnessing again the possibility of unfolding of history in EDSA. At malamang sa ibang bahagi ng ating bansa may nagaganap na ganitong pagtitipon o magaganap na ganitong pagtitipon. The Filipino people, the people by themselves, are the real makers of history. Yan ang tandaan ninyo, Mr. Marcos. Ang taong bayan ang gagawa ng paghatol at paghuhukom, hindi ang inyong mga alipuris at abusadong mga politikong mga matapata mo, kagaya ng pinsan mo. You will be accountable to the people, and those signs of the people calling for your accountability dito nagaganap ngayon sa EDSA. At makita natin spontaneously, mga kababayan, sa likod ni Ka Eric, nandyan po ang mga taong voluntaryo na nagtipon-tipon dito sa likod ng EDSA Shrine sa Ortigas. Eric, may tanong. May idea ba kayo kung saan nagsipanggaling yung mga taong mukhang libu-libong dumating galing kanina dyan? Ang iba nanggaling pa as far as Bulacan. Ang iba, nakausap ko, nanggaling pa sa Malabon. Ang iba ay Valenzuela. At mayroong paparating pa na manggagaling sa area ng Tondo Port area. So hindi na ito pwedeng mapipigilan ng ating mga pulis. They have to respect the decision of the people now to gather and make to the public, into the world, known that the Filipino people are again standing up in order to call out the incompetence and moral decadence. Ang pagkabulok ng gobyernong ito ni Marcos ang nagpupunsod sa taong bayan na gumawa ng pagtitipon muli sa makasaysayang lugar ng EDSA.
This is something na hindi namin nakita in a quarter of a century. Sa nakaraan 25 years, hindi natin muli lang natin ngayong natunghayan ang pagtitipon na ito. At sa tingin ko, magtutuloy-tuloy na po ang ganitong pagtitipon. Nobody and no force coming from the oppressors and to those who abuse power can prevent the people from standing up and defending their beloved country. Yan ang nagaganap ngayon sa EDSA. Eric, Kalang TV. Eric, ano po masasabi nyo sa DIC Sparlet case ni Bobong Laton kay Vice President Inday Sara Duterte? Yan, mga si Gaton ay isang PSP. Kulang sa pansin. Ginamay mo yan si Inday Sara. Si Gaton ay disbarred dahil sa kanyang kapastusan at kabulukan. Bahala siya sa buhay niya. But I know that Sara Duterte does not deserve to be disbarred. If there will be something na i-call out siya, siguro i-remind noon sa canon law ng mga lawyers. But as far as ang kanyang puso at paglilingkod sa mamamayang Pilipino, no doubt, Sara Duterte deserves the respect even of the court, even the Supreme Court. Eric, may mga inaasahan ba tayong katutubo since na itong si Franz Castro ay isang convicted criminal child abuse ng ating mga kababayang katutubo? That is correct. Ang kaso ni Franz Castro na operatiba ng CPT, NPA, NPF ay nagkaroon siya ng conviction sa child abuse involving mga kabataan katutubo. Right now, we have received information coming from Central Luzon. Marami po ang pumupunta at pupunta pa bukas. Hanggang po ito sa weekend, tuloy-tuloy ang mga katutubong pamayanan. Some are coming from Mindanao. Some are coming from Central Luzon and as far as Northern Luzon. Tama po yung tanong mo, Brother Bema. There are now indicators na sumasama na ang mga mamamayang katutubo sa panawagan na reforma at pagbabago sa nabubulok na administrasyon ni Mr. Marcos. Eric, ano ba yung hudyat para mag-end sa press tayo? No one and nobody can predict. But the indicators are very clear. Hindi nagugustuhan ng taong bayan ang nagaganap sa maruming laro at abusadong pamumulitika ni Marcos. At ayaw ng sambayan ng Pilipino na manahimik muli at manumbalik ang isang forma ng panibagong diktadura sa mukha ng Marcos Jr. administration. Abangan po natin, mabuhay ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Don't forget, magpadala po kayo ng tubig, voluntary, mga manilinis at nanginom ng tubig at mga pagkain, tinapay, nilagang itlog, nilagang saging, at kami po ay magpapasalamat sa inyong pakikipagkaisa. Ulitin ng ni Eric, ang pagtitipon sa EDSA ay mapayapang pagtitipon. Ito hindi nananawagan ng pag-aalsa, ito ay nananawagan ng pagkakaisa. Hindi ito nananawagan ng pabagsakin ng gobyerno. Nananawagan tayo na magkaroon ng reforma at pagbabago para maitayo ang totoong mabuting pamamahala. Maraming salamat, mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Ito si Eric. Eric, habol lang. Anong panawagan nyo doon? Kasi may natanggap po tayong report. Di umano, mukhang mayroon na daw pong kinakandak na iba't ibang mga checkpoints sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Ang gobyernong natatakot sa kanyang sariling mamamayan na magpahayag ng saloobin ay gobyernong walang kapangyarihan kundi panggigipit ang alam at pag-apak sa karapatan ng tao. Ang taong bayan kapag nagdaluyong at nagdesisyon, no force can prevent the people from making history. Magaganap at magaganap ang pagbabago kapag taong bayan na mag-isa. Maraming salamat kay Eric. Buhay kay Eric! Ayos! Checkpoint na pala tayo madadaanan. Pag tinatanong kayo saan kayo pupunta kamo Yan si Ka Eric Celis. Grabe, may checkpoint na talaga. Pag tinatanong kayo kamo punta kami sa EDSA magrevolusyon. Ayan, yun ang takot nyo.